Nang umabot ako sa edad na 62, hindi ko inakala na magbabago ng ganito ang takbo ng buhay ko. Sa loob ng mahigit 5 dekada, naging tahimik at payak ang buhay ko bilang asawa ni Mang Rico. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa bayan ng San Pedro, Laguna, kung saan araw-araw ay puno ng tawanan, kwentuhan, at amoy ng kape mula sa kusina. Pero nang pumanaw si Mang Rico, parang nawala ang liwanag ng mundo ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa lumang sopa namin, nakasuot ng puting blouse at mahabang palda na may disenyong bulaklak, nakatingin sa labas ng bintana. Sinalubong ako ng malamig na hangin na parang siya pa rin ang yumuko upang isara ang bintana. Ang bahay ay tahimik, sobrang tahimik, parang isang museo ng mga alaala. Ang mga tsinelas ko na dati ay palaging may takip silim na lakad niya, ngayon ay nakatabi na lang sa gilid ng kama. Ang mga araw ay tila walang katapusan, at ang lungkot ay parang alikabok na hindi ko matanggal sa puso. Nalulungkot ako sa mga simpleng bagay, sa boses niya, sa yapak ng kanyang paa sa sahig, sa aroma ng kape na laging inihahanda niya tuwing umaga. Ang sakit na dulot ng pagkawala niya ay hindi tulad ng sabi ng mga tao, hindi ito nawawala. Parang nalulunod ako sa sariling kalungkutan. Isang araw, bumisita si Maya, ang anak kong babae, dala ang ngiti at enerhiyang palaging nagpapasaya sa amin noon. Nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ko, kaya iniharap niya ang isang ideya na noon ay hindi ko akalain na tatanggapin ko, ang mag-alaga ng aso. Nay, baka makabuti to sa'yo. Hindi ka na magiging lonely, sabi niya habang hawak-hawak ang isang maliit na libro tungkol sa mga alagang aso. Hindi ako sigurado, pero dahil sa sipag ni Maya, pumunta kami sa isang animal shelter sa Binyan. Doon ko nakilala si Max, isang asong kalye na medyo kulubot ang mukha pero may mga matang mapagkalinga. Ang katawan niya ay hindi perpekto, may mga pilat at medyo payat, pero may kakaibang init na ginawa siyang kaakit-akit sa akin. Parang siya na ang kulang sa buhay ko. Sa umpisa, siya ay simpleng aso lang sa akin, pero unti-unti, si Max ay naging kasama ko sa bawat sandali ng lungkot. Lagi niyang nararamdaman kapag may bigat sa puso ko, at nakikipagpikit siya sa tabi ko. Parang sinasabi na, aba, di ka nag-iisa, Nay. Isang gabi, nakaupo ako sa sopa, naka-light green na damit at blangkong tsinelas na may maliit na palamuti sa gilid, habang iniisip si Mang Rico. Biglang dumapo si Max sa aking kandungan, inilagay ang ulo niya sa aking mga hita, at ang mga mata niya ay puno ng lalim na parang naunawaan niya ang lahat ng sakit ko. Nilapat ko ang kamay ko sa kanyang ulo, at sa sandaling iyon, tila humupa ang mundo ko. Pero may kakaibang nangyari. Hindi ko maipaliwanag, pero naramdaman ko na si Max ay hindi lang basta-basta aso, tila may misteryong nakatago sa kanyang mga mata. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko, ano kaya ang sikreto ni Max? Ngunit hindi pa iyon ang huli. Ang kwento namin ni Max ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana namin sa San Pedro. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa at maong na palda, habang nakatapak sa tsinelas na may maliit na bulaklak na disenyo, ang paborito kong gamit kapag nasa bahay lang ako. Si Max, nakaikot-ikot sa kwarto, tila ba may balak na isiwalat ang sikreto niya. Habang nilalakad ko siya sa labas ng bahay, napansin kong may kakaibang kilos siya, hindi tulad ng mga karaniwang aso. Sa bawat sulok ng bakuran, tinitingnan niya ako ng mailalim, parang naghahanap ng sagot sa mga mata ko. Pero may halong hiwaga. Ano ba, Max? May problema ba tayo? Biro ko sa kanya, habang tinitingnan ang malalaking itim niyang mga mata na parang gustong magsalita. Nang bumalik kami sa loob, napansin ko na may kakaibang init ang hangin sa kwarto. Si Max ay nakaupo sa tabi ng lamesa, nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa kalambingan ang tingin niya, ngunit may halong kaba pa rin sa dibdib ko. Sabi ko sa sarili, parang may teleserye na nangyayari dito, di ba? Habang nagkakape ako sa kusina, nakasuot ng maluwag na blouse at palda na may pattern na mga rosas, dumaan si Max at binuksan ang pinto ng sala gamit ang ulo niya, na para bang gusto niyang sabihin, tara na, may pupuntahan tayo. Sinundan ko siya sa labas, at sa di inaasahang pagkakataon, napadpad kami sa isang maliit na parke sa tabi ng simbahan ng San Pedro. Doon, nakita ko si Max na tumingin sa isang lumang punong mangga, na tila ba may tinatago. Ano ba yan, Max? Naghahanap ka ba ng tsinelas ko? Tawa ko, habang pinagmamasdan siya na parang detective ng mga aso.
Lumipas ang ilang araw, at napansin kong hindi lang siya basta alaga, parang may koneksyon kami na hindi maipaliwanag. Minsan, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, bigla siyang tumigil at tumingin sa akin ng diretso, parang may gustong sabihin. Napangiti ako sa kakaibang sandali na iyon, na para bang kami lang ang tao at aso sa buong mundo. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Habang nakaupo ako sa veranda, nakasuot ng mahabang puting damit na may malambot na tela na dumadaloy sa bawat galaw ko, lumapit si Max na may kakaibang tindig. Umupo siya sa tabi ko, at ang mga mata niya ay nagsimulang magningning sa dilim. Tila ba may lihim siyang gustong ibahagi. Max, anong meron sa'yo? Tanong ko ng mahina, habang hinahawakan ang ulo niya. Sa gabing iyon, para bang nabuksan ang pinto ng isang misteryo na matagal nang nakatago sa likod ng mga mata ng asong ito. At ang tanong ko, bakit parang hindi siya ordinaryong aso? Hindi ko alam kung handa na ako sa mga susunod na mangyayari, pero isang bagay ang sigurado, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko simula ngayon. At si Max, sa kabila ng pagiging aso, ay parang may mundong hindi ko pa natutuklasan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa gilid ng lawa sa bayan ng Liliw, Laguna, suot ko ang aking paboritong light blue na damit na may malalambot na tela na dahan-dahang sumasabay sa hangin. At ang mga tsinelas ko'y may simpleng disenyo ng burda na gawa ng mga lokal na mananahi. Napansin ko na si Max ay tila ba nagiging iba. Hindi lang siya basta sumusunod, parang may sariling misyon siya. Habang tinatahak namin ang makipot na daan sa tabi ng lawa, biglang huminto si Max at tumingin sa akin ng matagal. Ang mga mata niya, itim at kumikislap, ay maihalong pagdududa at determinasyon. Ano na naman yan, Max? May hinahanap ka ba? Tanong ko, habang hinahawakan ang kanyang ulo na puno ng malambot na balahibo. Nilakad niya ako patungo sa isang makalumang bahay na matagal nang abandonado. Ang pintuan nito ay bahagyang nakabukas, na parang naghihintay sa amin. Napatingin ako sa paligid, walang tao, kundi ang hanging dumadaloy sa mga sira-sirang bintana, at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok na sumisingaw mula sa loob. Parang eksena sa pelikula, di ba, Max? Baka may multo pa dito, tapos ikaw ang bida, biro ko, habang pinipilit itago ang kaba sa dibdib. Ngunit si Max, hindi alintana ang aking mga salita, ay pumasok ng maingat at tahimik. Sa loob ng bahay, napansin ko ang mga lumang larawan na nakasabit sa pader, mga larawan ng isang pamilyang Pilipino noong dekada 60, nakabarot saya at barong Tagalog, nakangiti sa harap ng kamera. Ngunit may isang larawan na kakaiba. Isang lalaking may matulis na tingin, nakasuot ng itim na barong, at may hawak na aso na kahawig ni Max. Anong kwento kaya nito, bulong ko, habang hawak-hawak ang larawan. Para bang tinatawag ako ng nakaraan, hinihimok na tuklasin ang lihim ng bahay na ito. Nang humarap ako kay Max, nakita kong nakatitig siya sa isang lumang kahon sa sulok, na puno ng mga lumang dokumento at lihim na sulat. Kinuha ko ito at binuksan, habang si Max ay tahimik na nakaupo sa tabi ko, parang bantay ng mga kwento ng nakaraan. Isa sa mga sulat ang may nakasulat na pangalan, Rafael, at may pirma na tila naglalaman ng mga pangakong hindi natupad. Ang puso ko ay pumintig ng mabilis, parang may koneksyon si Max sa lalaking iyon, sa bahay na ito, at marahil, pati na rin sa akin. Ngunit bago ko palubusang maintindihan ang lahat, narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Lumabas kami ni Max at nakita ang isang matandang babae, nakasuot ng maong na bestida at tsinelas, na may mukha ng pagkabahala. Anak, nandito ka pala. May mga bagay na dapat mong malaman, sabi niya, habang inaabot sa akin ang isang maliit na kahon na puno ng mga lumang alahas at lihim. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nagsisimula ang isang bagong yugto, puno ng misteryo, alaala, at mga kwentong matagal nang nakabaon sa lupa ng San Pedro at Liliw. At si Max, hindi na lang basta alaga, siya ang susi sa mga sagot na ito. Nang makarating kami sa bahay ko sa San Pedro, bitbit ko ang maliit na kahon na galing sa matandang babae. Suot ko ang malambot na lavender na blusa at puting palda na bahagyang sumasabay sa bawat hakbang ko, habang si Max ay tahimik na sumusunod, parang siya ang aking gabay sa gitna ng gulo ng isip ko. Binuksan ko ang kahon sa sala, at sa loob nito ay mga lumang alahas na may kakaibang disenyo, mga sulat na isinulat sa makapal na papel na bahagyang dilaw na sa katandaan, at isang lumang larawan na tila kinuha sa isang kasal noong dekada 70. Sa larawan, may isang babaeng nakasuot ng barot saya,
hawak ang isang batang lalaki, habang nakatayo sa tabi ang isang aso na kahawig ni Max. Max, bakit parang konektado ka dito? Bulong ko, habang hinihipo ang mga alahas na parang may tinatagong kwento ang mga ito. Habang binubuklat ko ang mga sulat, napansin kong ang mga ito ay puno ng mga pangarap, pag-ibig, at mga lihim na hindi nais ipaalam sa iba. May mga pangalang lumilitaw tulad ng Rafael, Luningning, at ang batang Miko. Ang puso ko ay napuno ng kuryusidad at kaba. Anak, kailangan mong malaman ang totoo. Muling narinig ko ang boses ng matandang babae sa isip ko, na para bang siya ay naroroon pa rin. Habang sinusubukan kong intindihin ang mga sulat, napansin ko si Max na nakatingin sa akin nang may kakaibang tindi. Biglang lumapit siya, inilagay ang ulo niya sa aking kandungan, at parang sinasabi, "Huwag kang matakot." Niluhod ako sa sahig, damang-dama ang bigat ng mga alaala na bumabalik mula sa kahon. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng presensya ni Max, hindi lang siya isang aso, siya ay parang tanod ng mga naiwang pangarap at lihim. Ngunit habang abala ako sa pagbubuklat ng mga sulat, may isang bagay na nagpaalala sa akin. May isang lihim na hindi pa nasasabi, isang misteryo na kailangang tuklasin bago lumalim ang dilim ng gabi. At sa likod ng mga mata ni Max, nakita ko ang isang lihim na handang bumungad, isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking inaasahan tungkol sa nakaraan, sa pamilya, at sa sarili ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa veranda ng aming bahay sa San Pedro, nakasuot ng mahabang itim na saya na bahagyang nagpapakita ng kurba ng aking mga hita, at blusang may manipis na tela na medyo naglalaro sa hangin. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang kakaibang pakiramdam. Si Max ay nakahiga malapit sa aking mga paa, tahimik at alerto, na parang may nararamdaman siyang kakaiba rin. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit, bigla akong nakarinig ng mahinang pag-iyak mula sa loob ng bahay. Siguro si Maya, naisip ko, pero may kakaiba sa tunog, parang hindi tao ang nagmumula roon. Dahan-dahan akong bumangon, nilalakad ang mga paa ko sa malamig na sahig, habang hawak-hawak ang kwintas na nakuha ko mula sa kahon. Si Max ay agad na sumunod, ang mga mata niya ay nakatuon sa mga dilim ng bahay. Pumasok kami sa sala at doon, sa isang sulok na madilim, may isang maliit na anino na mabilis na lumitaw at nawala. Napailing si Max at tumahol ng hindi karaniwan. "Ano yun, Max? May multo ba tayo dito?" Biro ko, ngunit ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Dumako ang tingin ko sa isang lumang kabinet na parang may nagtangkaring itago ang oras. Nilapitan ko ito, at sa aking pagdampi, may narinig akong tiktak na hindi ko inaasahan, isang maliit na orasan na nagmumula sa loob. Binuksan ko ang pintuan ng kabinet, at doon, sa loob ng isang maliit na kahon, nakita ko ang isang lumang diary na may takip na balat. Kinuha ko ito at binuksan, habang si Max ay nakaupo sa tabi ko, tahimik at tila ba nakikinig rin sa bawat salita. Sa diary, isinulat ni Luningning ang kanyang mga lihim na pangarap, takot, at ang kwento ng kanyang pag-ibig kay Rafael, isang pag-ibig na pinaghiwalay ng mga pangyayari at ng panahon. Napansin ko ang mga detalye ng isang gabi kung kailan naganap ang isang trahedya, isang pangyayaring inilibing ng panahon at ng katahimikan. Habang binabasa ko, naramdaman kong parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim ng kwarto. Si Max ay tumayo bigla, at ang mga balahibo niya ay bahagyang nakatayo, parang handa sa anumang darating. Ang kwento ni Luningning ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig at pagkawala, kundi pati na rin sa isang lihim na maaaring magbago ng lahat ng akala ko tungkol sa aming pamilya. At sa gabing iyon, habang hawak ko ang diary, napagtanto ko na ang misteryong ito ay hindi pa tapos. May mga tanong na kailangang sagutin, at si Max, sa kanyang kakaibang katahimikan, ay tila handang samahan ako sa paglalakbay na ito. Isang umaga sa bayan ng San Pedro, nagising ako na nakasuot ng malambot na pulang blusa at itim na kulot na palda na bahagyang sumasabay sa bawat galaw ko. Si Max ay nakahiga sa tabi ng kama, mga mata niya ay nakatuon sa akin, parang may gustong ipahiwati. "Good morning, Max. May plano ka ba ngayon?" Biro ko habang hinihimas-himas ang kanyang ulo. Habang umiinom ako ng mainit na kape sa aming maliit na kusina, naaalala ko ang mga sulat at diary ni Luningning. Ang mga kwento ng pag-ibig, lihim, at trahedya ay patuloy na bumabalot sa isip ko, kaya napagpasyahan kong bisitahin ang bahay ng matandang babae na unang nagbigay sa akin ng kahon. Nang makarating ako doon, sinalubong ako ni Aling Nena,
ang matandang babae na may mahabang puting buhok na nakaayos sa isang maayos na bon, suot ang simpleng barot saya at sinelas na gawa sa ratan. Anak, may mga bagay pa akong dapat ipakita sa'yo, sabi niya habang iniabot ang isang lumang susi. Pinuntahan namin ang isang lumang silid sa likod ng kanyang bahay na matagal nang nakapikit ang mga mata sa dilim. Binuksan niya ang pintuan gamit ang susi at doon, sa loob, ay mga lumang kahon, mga larawan, at mga dokumento na tila ba mga alaala ng isang buhay na nagdaan. Habang pinagmamasdan ko ang mga bagay, napansin ko ang isang lumang kahon na may ukit na pangalan, Rafael. Nilapitan ko ito at binuksan, at sa loob ay mga sulat, mga medalyon, at isang maliit na kahon ng alahas na may kakaibang disenyo, parang gawa ng isang mahuhusay na alahero sa Quiapo. Habang binubuklat ko ang mga sulat, naramdaman ko ang bigat ng mga pangakong hindi natupad, mga pangarap na nawala at mga lihim na isinumpa sa katahimikan. Si Max ay nakatayo sa tabi ko, nakatingin sa akin na parang nag-aanyaya na tuklasin pa namin ang mga kwento sa likod ng mga ito. Nilapitan ko si Aling Nena at tinanong, ano ang tunay na kwento ni Rafael at Luningning? Bakit parang may tinatago ang mga sulat na ito? Ngumiti siya ng malalim at sinabing, anak, ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. May mga pangyayaring nagbago ng kanilang kapalaran at may mga lihim na hindi pa nabubunyag. Kailangan mong maging matapang sa pagtuklas. Habang iniisip ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko na ang buhay ko ay unti-unting nagiging isang kwento na puno ng hiwaga at mga tanong. At si Max, sa kanyang tahimik na presensya, ay patuloy na naging aking lakas at gabay sa pagharap sa mga hindi inaasahang pagsubok. Isang gabi sa San Pedro, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, nakasuot ng mahaba at malambot na navy blue na damit na bahagyang sumasabay sa bawat ihip ng hangin, habang si Max ay nakaluhod sa aking tabi. Napansin kong may kakaibang liwanag mula sa lumang kahon na nakuha namin kay Aling Nena. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon, at sa loob nito ay isang maliit na kahon ng kahoy na may ukit na mga sinaunang simbolo. Nang buksan ko ito, may nakita akong isang lumang singsing na may inukit na pangalan, Rafael at Luningning. Napatingin ako kay Max na para bang siya rin ay nagulat. Habang hawak ko ang singsing, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng malakas. Pumasok si Maya, nakasuot ng pulang terno at sinelas na may maliit na palamuti, dala ang kanyang cellphone. Nay, nakita mo ba yung mga text ko? May mga bago akong impormasyon tungkol sa pamilya ni Rafael, sabi niya habang naupo sa tabi ko. Habang pinapakinggan ko ang mga kwento ni Maya, naalala ko ang mga sulat at mga lihim na unti-unting lumilitaw. Ayon sa mga text, may mga taong ayaw na mabunyag ang katotohanan tungkol sa pamilya ni Rafael, isang matandang albularyo na may koneksyon sa mga mahiwagang pangyayari sa San Pedro. Parang teleserye talaga ang buhay natin, na biro ni Maya habang ngumiti. Pero kailangan nating maging maingat. May mga tao na hindi gusto ang mga tanong natin. Habang tinatanaw namin ang dilim ng gabi, naramdaman kong si Max ay nakatingin sa labas ng bintana, parang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng misteryo, at sa gabing iyon, naramdaman kong ang kwento ng aming pamilya ay hindi pa tapos. Isang malamig na hangin ang dumaan, at naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo, isang paalala na ang lihim ni Max ni Rafael, at ni Luningning ay patuloy na nagbubukas, naghihintay ng mga taong handang tuklasin ang katotohanan. At sa puso ko, alam kong ang susunod na kabanata ay lalong magiging masalimuot at kapanapanabik. Isang hapon sa bayan ng San Pedro, habang naglalakad kami ni Max sa makipot na daan patungo sa lumang simbahan, suot ko ang aking paboritong barot saya na may makukulay na burda sa manggas at ang mga tsinelas ko ay yari sa banig na may simpleng disenyo. Napansin ko ang kakaibang pag-ugali ni Max. Hindi siya basta sumusunod, tila ba may pinagmamasdan siyang isang bagay sa malayo. Habang lumalapit kami sa harap ng simbahan, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa may hagdanan, may suot na puting barong Tagalog at salaming itim na nakatabon sa kanyang mga matang tila may mga kwento ng nakaraan. Sa kanyang tabi, may isang lumang bowl na mukhang puno ng mga lihim. Magandang araw po, Tito, bati ko habang lumalapit. Napatingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Ah, ikaw pala yan, anak ni Luningning, sabi niya, na para bang hinahanap ang mga salita bago magpatuloy. May mga bagay akong dapat ipakita sa'yo, mga bagay na matagal nang nakabaon dito sa simbahan. Binuksan niya ang bowl at inilabas ang mga lumang libro at dokumento na may mga sulat kamay at mga larawan ng mga ninuno.
Isa sa mga dokumento ay isang lihim na kasunduan na may pirma ng isang kay Rafael, at iba pang mga pangalan na hindi ko kilala. Habang binabasa ko ito, napansin ko ang pangalan ni Max sa isang sulat, na tila binanggit bilang isang tagapagbantay o simbolo ng isang pangakong kailangang tuparin. Napatingin ako kay Max na tahimik na nakatingin sa akin, parang sinasabi, ito ang dahilan kung bakit tayo nagsama. Sinabi ng matanda na may isang sinaunang sumpa ang pamilya namin na kailangang wakasan, at si Max ang susi sa pagtanggal nito. Ngunit may babala, ang proseso ay mapanganib at puno ng pagsubok. Habang unti-unting naunawaan ang bigat ng aming misyon, napagtanto ko na hindi lang ito tungkol sa nakaraan, kundi sa kinabukasan ng aming pamilya at ng bayan ng San Pedro. At habang papalalim ang gabi, si Max ay tumayo, tumingin sa akin ng may tapang, at handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang aming kwento ay patuloy na nabubuo, at ang susunod na kabanata ay magdadala sa amin sa mga lugar na hindi pa namin nalalakbay. Isang gabi, sa loob ng aming bahay sa San Pedro, nakasuot ako ng pulang saya na may bahagyang bukas sa gilid at isang itim na blusa na may manipis na tela sa manggas, habang si Max ay nakahimlay sa tabi ko sa lumang kahoy na sahig. Ang ilaw ng lampara ay naglalaro sa mga anino ng kwarto, at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Habang binubuklat ko ang mga lumang dokumento at sulat na nakuha namin mula kay Tito, napansin kong may isang lihim na nakatago sa likod ng isang pahina, isang mapa ng bayan ng San Pedro, na may mga marka sa mga lumang bahay at simbahan. Isa sa mga marka ay ang aming bahay. Max, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko ng mahina, habang hinahawakan ang kanyang ulo. Tumango siya, at sa mga matang iyon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aming mga balikat. Nagdesisyon akong sundan ang mga marka sa mapa kinabukasan, kasama si Max bilang gabay ko. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa gitna ng mga alaala at misteryo ng aming pamilya. Habang naghahanda ako sa pagtulog, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa bintana, at ang mga anino ay tila yumuko sa akin, na parabang may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Ang pagsisiyasat na ito ay hindi magiging madali. Ang mga sikreto ng San Pedro at ng aming pamilya ay matagal nang itinago, at may mga puwersa na hindi nais na mabunyag ang katotohanan. Ngunit sa likod ng lahat, si Max ay nandyan, hindi lang bilang aso, kundi bilang tagapagtanggol at kasama sa paglalakbay na ito. At sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa mga bituin, alam kong ang susunod na araw ay magdadala ng bagong mga pagsubok, bagong mga tuklas, at isang mas malalim na pag-unawa sa misteryo na bumabalot sa aming buhay. Ang kwento namin ay patuloy na umiikot, at ang dulo nito ay malayo pa sa abot ng aming mga mata. Isang maulan na gabi sa San Pedro, nakasuot ako ng itim na damit na may mahabang manggas na bahagyang sumasayaw sa hangin tuwing may ihip, habang si Max ay tahimik na nakaupo sa tabi ng pintuan, ang mga mata niya ay tila nagliliwanag sa dilim. Ang mga patak ng ulan ay dumadagundong sa bubong, na parang ritmo ng isang lihim na awitin. Habang nilalakad ko ang madilim na pasilyo ng lumang bahay namin, bit-bit ang mapa na puno ng marka, naramdaman ko ang bigat ng mga tanong at pangako na kailangang sagutin. Sa bawat hakbang, parang naririnig ko ang mga bulong ng nakaraan na sumasabay sa pag-ulan. Biglang huminto si Max at tumingin sa isang nakasarang pinto sa dulo ng pasilyo. May kakaibang enerhiya doon, parang may nagbabantang lihim na matagal nang nakatago. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto, ang kamay ko'y nanginginig habang hinahawakan ang lumang doorknob na malamig sa pakiramdam. Pagbukas ko ng pinto, isang silid ang bumungad sa akin, punong-puno ng mga lumang larawan, mga dokumento, at mga bagay na hindi ko pa nakikita. Sa gitna ng silid, may isang lamesa na may nakabukas na libro, at sa tabi nito, isang lumang kahon na may nakaukit na tatak ng isang aso. Habang nilalapitan ko ito, naramdaman ko ang presensya ni Max na parang nakikipagtulungan sa akin sa huling yugto ng misteryong ito. Binuksan ko ang kahon, at doon, isang lihim ang unti-unting bumungad, isang liham na isinulat ni Rafael para kay Luningning na naglalaman ng mga salita ng pag-ibig, pagsisisi, at isang pangakong kailan hindi mawawala. Habang binabasa ko ang liham, naramdaman ko ang bigat ng mga taon ng pagtatago, ng mga pangarap na naputol, at ng mga puso na naghahanap ng kapayapaan. Ngunit bago ko pa matapos basahin, narinig ko ang isang malakas na kalabog sa likod ng pinto. Si Max ay agad na tumayo, at ang mga mata niya ay nagningning ng matindi. May paparating, isang katotohanang magpapabago sa lahat ng ito. Ang kwento namin ay hindi pa tapos.
Sa likod ng bawat lihim, may mas malalim pang misteryo. At habang hawak ko ang liham, alam kong ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula.